Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So alhamdulillah, this is the last part of the bay from Hudaybiyah. Ang pagbibigay ng panata sa lugar ng Hudaybiyah ng mga kamusliman. They also call this Baitur Ridwan, meaning ang kasundo ang pagbibigay kalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala sa nagbigay ng pledge kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Hudaybiyah. At ito ay ginanap nila sa isang ilalim ng puno sa lugar ng Hudaybiyah. So alam natin ang nakaraan kung bakit nagkaroon sila ng pledge dito. Ang dahilan ay ang hindi pagbabalik ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu na siyang isinugo sa loob ng Makkah upang makiusap na sa mga Quraysh na sila ay makapag-umrah, ngunit tumagal siya. Na inaakala ng mga kamusliman na siya ay pinatay ng mga Quraysh. In this situation, alam natin hindi patayan ang nais mangyari ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa panahong ito, kundi umrah lamang. Ngunit, of course, kung papatayin nila si Uthman ibn Affan radiyallahu an, ay ihiganti nila ito kahit kapos sila sa kagamitan. Ngunit, ang katotohanan ay kinakatakutan nila. Kinakatakutan na sila ng mga Quraysh dahil sa napakalakas na ng persa ng mga kamusliman, at alam natin na marami na rin nagmuslim sa mga Arabo sa tabi ng lugar ng Makkah na maaring malaman ng mga ito kapag nakipaglaban ito ay maaring sumama ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam kung bakit ang dahilan ay natatakot na ang mga Quraysh sa mga Muslim. So, in this situation, nakala nila pinatay nila si Uthman ibn Affan radiyallahu an, at nalaman ng mga Quraysh na nais makipagdigmaan ng mga Muslim sa pangyayaring ito, na kung saan, gaya na sabi natin, natatakot na sila, agad nilang pinabalik si Uthman ibn Affan radiyallahu an kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, na nagpapakita na hindi nila pinatay si Uthman ibn Affan radhiyallahu an para walang mangyaring digmaan. So ito ay tanda ng pagkatakot ng mga Quraysh. Agad-agad nilang pinabalik si Uthman ibn Affan radhiyallahu an kay Prophet sallallahu alaihi wasallam o mga kamusliman upang hindi matuloy ang kanilang binabalak na pakikipagdigmaan sa mga Quraysh. At alam natin, pagkatapos nito ay nagkaroon ito ng kasunduan. 4 na kasunduan sa loob ng 10 taon nila itong gagawin ang kasunduang ito. No? Mananatili ang kapayapaan sa kasunduang ito na siya namang nagbigay ng kalungkutan sa mga kamusliman sa panahong yaon, lalo na kay Umar ibn Khattab radiyallahu an, na siya ay nalungkot talaga ng labis. Tinanong niya pa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung bakit niya tinanggap yung kasunduang yun, para lumilitaw na ang Islam ay hinamak ni Suhail ibn Amir na hindi pa siya Muslim dito radiyallahu an, at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi niya matanggap ang mga kasunduan, no? So in this situation, sabi niya, Rasulullah, hindi ba ikaw ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi niya, naam. Hindi ba tayo nasa tamang pananampalataya? Sabi niya, naam. Bakit mo pinabayaan na mangyaring gayon hamakin ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at sundin natin ang mga kagustuhan nilang nararapat na tayo sundin? Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, Ya Umar, katotohanan kung di lamang utos ito ng aking Panginoon ay hindi ko gagawin. Ngunit, Ya Umar, ito'y utos ng aking Panginoon at hindi ko susuwayin ng aking Panginoon. So, hindi pa rin kontento si Umar. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Pumunta siya kay Abu Bakar radiyallahu anhu. Sabi niya, bakit ganun? Diba nasa tama tayong reliyon? Sa hugo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nasa katotohanan tayo. Bakit ganun ang nangyari? Tinanggap natin ng ganung kasunduan, lumilitaw na hinamak ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang hindi niya matanggap. Ang Islam, ganun din, para lumilitaw na nanliit sila. Sabi ni Abu Bakar radiyallahu anhu, sabi niya, Umar, sabi niya, kung anong sinabi sa iyo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang siyang sasabihin ko sa iyo. Katotohanan, siya ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, nasa katotohanan siya. At yan ay utos ng kanyang Panginoon. Hindi niya gagawin niya, Umar, kung hindi yan ang utos ng kanyang Panginoon. O Umar, dagdag niya pa ito. Tandahan mo, sabi niya, panghawakan mo mabuti ang daan ng katotohanan hanggang madatnang ka ng kamatayan. Sabi niya, katotohanan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ay nasa katotohanan. So in this situation, sinabi naman ng Allah subhanahu wa ta'ala na binagsak niya ang aya para makontento ang mga Muslim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna fathan laka fathan mubina. Katotohanan, binuksan namin sa iyo ang tagumpay. Meaning, itong kasunduang ito'y tagumpay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, binuksan ko sa iyo ang daan ng tagumpay. Itong kasunduang ito'y tagumpay. Of course, hindi ito alam nito ni Umar bin Khattab radiyallahu an at walang nakakaalam nito sapagkat ang ansin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakalam ng mga al-gaib. So in this situation, nang bagsakan siya ng aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng ganitong ayang Prophet sallallahu alaihi wasallam na binuksan namin ang daan tungo sa iyong tagumpay, ipinadala agad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang isang mensahero kay Umar bin Khattab radiyallahu an at sinabi ito at nalumo si Umar. Nalungkot siya dahil sa kanyang kapabayaan at kanyang mga maling asal na ipinakita sa mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niya ni Umar bin Khattab radiyallahu an, alam niyo sabi niya nung mangyari sa akin yan, pinuntaan ko ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Rasulullah, ito bang ayang ito na binagsak ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tagumpay, Rasulullah. Yes, tagumpay. Sabi niya, alhamdulillah. Ito, nanlumo siya. Anong nangyari? Nalungkot, nanlumo. Bakit? Sa kapabayaan ng kanyang mga asal na ipinakita kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Labis siyang nalungkot. Dahil sa labis ng pagkalungkot ni Umar bin Khattab radiyallahu an, sabi niya, siyang nagsabi nito, sinikap ko dahil doon ay gumawa ako ng napakaraming mabuting gawa. Talagang napakarami, lalo na kung nakatago ako, walang nakakakita maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ako tumitigil magdikir, maghingi ng mag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, magsala ng mga voluntary. Talagang hindi na ako almost natutulog. Gumagawa ako ng maraming mabuting gawa kapag walang nakakakita kaysa mayroong nakakakita. At patuloy akong nagbigay ng kawang gawa, hindi ako tumitigil na nagbibigay ng kawang gawa at nag-aayuno akong napakadalas na pag-aayuno, pagdarasal at madalas nagpapalaya ako ng alipin. Kapag mayroon akong alipin, sabi ni Umar bin Khattab radiyallahu an, ginawa ko ang mga araw na yaan dahil sa takot na nasambit ko sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inaasahan kong ako'y patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala at palitan niyang lahat ng kabutihan ng aking kamalian. Alhamdulillah, ang gandang halimbawa ng mga taong nagkakamali ng mga to, no? Alhamdulillah, may pagmamalaki mo talaga sila, tulay ng mga bayani ang mga taong ito. Ano bang naging kasunduhan nila? Balikan natin ang kasunduhan at naging epekto na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tagumpay. But don't worry, yung hindi sila nakapag-umra ngayon, ipangako naman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad sadaqallahu Rasulullahu ru'yal bilhaq. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan tutuparin ko ang panaginip ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makapag-umrah. But not now. Hindi ngayon. Hindi naman sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ngayon eh. Sinabi niya sa mga sahaba, dahil nalungkot sila, dahil hindi sila makapag-umrah, ito hindi niya sinabing ngayon. Sabi niya, sa aking panaginip ay pinakita na subhanahu wa ta'ala makakapag-umrah tayo. Kaya punta tayong Maka. Wala siya sinabing ganun. Na ngayon yon. Sinabi niya sa mga sahaba, hindi ko naman sinabi sa inyong ngayon yon. But makakapag-umrah tayo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq. So, tutuparin ang aking panaginip, but not now. Bakit ba? Kasi ang nangyari ay dahil sa pride ng mga Quraysh, nagsabwatan sila na hindi sila papapasukin makapag-umrah ang mga Muslim. Kahit anong mangyari, kahit natatakot pa sila sa mga Muslim, hindi mangyayari. Never. Kaya ang unang kasunduhan nila na maganap ito, Suwaili bin Amir, ang siyang nakipag-usap kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at tinanggap naman ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ang unang-una nilang kasunduhan ay yung magbabalik sila sa Madina nang walang umrah dito sa Makkah. Okay? Ngunit sa susunod na taon, ayun, sabi na sa tutuparin ko. Susunod na taon, ito ay magagampanan ninyo na makapag-umrah kayo, ngunit sa loob lamang ng 3 araw kailangan matapos ninyo ang umrah. At walang sino mang Muslim ang sasalakay sa inyo. Now, paano ito naging tagumpay? Actually, meron dito ang mga Quraysh, nagkakaroon silang pakinabang, katiting sa kanila, ngunit malaki ang sa mga Muslim na hindi talaga alam ng mga Muslim, nalaman na lang nung nangyari na ang mga bagay nito. Ano ba ang tagumpay dito? Actually, sa mga Quraysh dito, hindi nila talaga pinahintulot makapag-umrah sila dahil napagkasunduan na nila. So sa tingin nila, ay nalinlang nila ang mga Muslim. Sa tingin nila na
sila'y nangibabaw sa mga Muslim dahil nangyari yung kagustuhan nila na hindi makapag-umra ang mga Muslim. Ngunit ang katotohanan ay hindi totoo yun. Ang nais ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allah knows best, ang mga Quraysh, siyempre kapag ikaw ay hindi pinaumra itong Prophet sallallahu alaihi wasallam, mga Muslim, hindi maaalis sa isipan ng mga tao ito. Especially ang mga mamumuno. Alam mo, sa loob ng isang taon, ito'y maaaring isipin ng mga tao ang pag-umra ng mga kamuslimang ito. So meaning, ito ay magbibigay ng pag-alaala sa kanila. Meaning ito ay magbibigay ng kawalang kapanatagan naman para sa mga Quraysh. No? Makikita ang kanilang ditong mga kahinaan. Of course, kapag napapagod ka mag-isip, nawawala sa kapanatagan, nanghihina ka eh. Nanghihina ka. So ito ay parang isang sakit na gustong ibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanilang mga puso ay durugin sa kalungkutan at kahinaan. So, can you imagine, iintayin mong 1 year, babalik ang mga Muslim, mag-uumra sila, magkakaroon ng pagbumuni-muni ang mga tao doon, especially ang mga namumuno, na ito ay darating, papasok ang mga Muslim at sila ay makapag-uumra at makikita ng mga tao ang kanilang pag-uumra at maaaring mga tao yumakap sa Islam, paano ang aming pamumuno, paano ang aming dignidad, paano ang aming katanyagan, paano ang aming alam naming kami ang pinakatanyag sa pamumuno, pagdating sa reliyon, nasa amin ang Makkah, lugar namin ang Makkah, ito ang Kaaba, nandito ang lahat ng mga sinasabing nangungunang reliyon. Paano kung ang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang manguna? So tunaw ang kanilang lahat ng mga pangarap sa buhay. So that's why mananatili itong magbibigay ng pag-iisip sa kanila. Kaya may nangyayari sa kanila, every time na magkita sila, wala na silang pinag-uusapan, kundi yung pangyayari kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o babalik sila sa isang taon, anong dapat natin gawin, pag-uusapan lang ganyan, araw-araw na lang, yun ang pinag-uusapan nila. Itong mga nakikinig naman, araw-araw naririnig nila, nagkakaroon sila ng yung mga ibang tao, ng tsansa na maisip nila ang relihiyon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So mayroong wisdom kung bakit ito hindi pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah knows best. Alam niya kung ano ang mabuti at maganda at makakabuti sa mga kamusliman at makakasama sa mga Quraysh. So that's why kung mayroon lang mga Quraysh dito na tagumpay na akala nilang nalinlang nila ang mga Muslim dahil sa pagbabalik ni Suhail ibn Amir sa mga Quraysh ay tagumpay ang kanyang mga nais tagumpay kanilang mga nais na mga kasunduan, ay akala nila na pangibabawan nilang Muslim. Hindi. Yun ang naakala nila. That's why, ang tagumpay dito ay sa mga kamusliman, bagamat hindi sila nakapag-umra, ngunit ang iniwan nilang abdi at sakit ay mananatili ng 1 taon. Can you imagine pag mag-umra ito, walang mananakit sa kanila na pagkasunduan. Manonood sila sa umra ng mga kamusliman, Allahu Akbar. At marami dito ang maaakit sa gagawing umra, talagang napakabanal na umra ang gagawin ng mga kamusliman dito. Can you imagine? Nanunood sila yung mga ibang pinuno doon, no? Parang gusto lang yumakap, naluha-luha na, wala na silang pakialam, walang kumukontra, para nabighani sila sa pag-uumra ng mga kamusliman. So talagang nagbigay ito ng interes, pananabik sa loob ng 1 taon na mangyari ito. Number 2, yung kasunduan nila, pagtigil ng labanan. Wala nang labanan. Yan sabi natin, 10 years na peace treaty. Walang labanan. Mananatili ang kapayapaan. Okay? Within 10 years, mananatili ang kapayapaan. So kaligtasan, meaning madadama ng bawat tao ang kapanatagan at sa ganito ay malaya ang bawat isa. Akala nila, nagwagi na naman sila kung bakit kasi ito gusto nila ang kapayapaan. Alam natin, ang mga Quraysh ay bumabagsak na ang kanilang mga kalakal, ang kanilang mga kabuhayan dahil nalalagay sila sa kahirapan sa pagbili ng kanilang mga kalakal papuntang Syria o sa ibang lugar. Dumadaan sila sa napakalayong lugar. Hindi sila makadaan sa Madina dahil kung sa malayong lugar, pag nalaman sila, pinahaharang sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam para kunin ang kanilang mga kalakal, mga karaban. Kinukuha kalakal at kapag lalaban papatayin. Lumalayo na sila ng daan nun. Ang pinakamagandang daan sa kanila ay Madina, pinakamalapit ito. Yun ang gustong-gusto nilang mangyari, makadaan sila muli dito. So that's why dahil sa gusto nilang kapayapaan, ang hangarin nila ay, una sila ay natatakot na sa Muslim, ngunit gusto nilang makadaan muli sa Madina. Malapit sila dyan Yan ang pinaka-shortcut nila. So akala nila, dahil natupad ang kasunduan ito na peace treaty within 10 years, sila ay nagwagi.
Sila ay nakinabang ng katiting lamang dahil makakadaan sila doon ng mapayapa, shortcut ito, malalapit sila, hindi na makikirapan ang kanilang paghahanap buhay. But ang mga kamusliman within 10 years, malaya na silang magdadawa. Iyon ang hindi nila alam. Kaya itong within 10 years na ito, sa kalayaan ng pagdadawa, pati mga hari pinadala na sulat ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na walang maaaring makialam sa mga Arabo kahit saan sila dumaan. So malaking bentahe ito sa mga kamusliman dahil maipalalaganap nila ang Islam na kung saan malayang malaya, walang pwedeng humadlang dahil nananatili ang kapanatagan at kapayapaan. At nakapagdawa ang maraming sahaba at nag-embrace ang maraming mga tao sa Islam. So meaning ito ay malaking tagumpay sa mga kamusliman at malaking lugmok sa mga kaaway ng mga kamusliman. So matalino ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya ay nagpaplano, of course siya ang perpekto. Alam niya ang lahat ng hinaharap kung anong dapat mangyari. So in this situation, napagtagumpayan ng mga kamusliman ang pagbibigay ng da'wa sa iba't ibang sulok ng lugar, ng lugar ng Arabian Peninsula. Alhamdulillah, marami ang nag-embrace ng mga tao, nag-Muslim sila, lalong lumakas ang persa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 3, sabi ni Suhail ibn Amir radiyallahu an, hindi pa siya Muslim dito, but later magmu-Muslim ito, napakatapat na Muslim din ito, tatay ito ni Abdullah at Abu Jandal radiyallahu anhuma. Sabi niya, sino man ang nais sumama sa iyo, Muhammad, ay at pumasok sa pakikipagsundo, kasundo sa kanya, ang ginawa, so ang sino mang nais sumama sa iyo ay sa iyo. Okay? Ang sino man ang nais sumama sa amin ay sama sa amin, gawin natin. Meaning, dito di ba nakisama, nakaraan, sabi ko yung kusaa sa mga Quraysh, yung mga Bubakar, yung mga Bakar, ay sa tribe Bakar sa mga Quraysh. Meaning, sino man sumama. Okay, fair, walang pakialaman. Alam natin, ang mga Quraysh, sa simula't simula ay nais nilang apulain ang pananampalatayang Islam. Either sa kanilang kamay, either sa kanilang dila. Gusto nilang patayin, apulain ang pananampalatayang Islam. Ginawa nila ang lahat ng bagay na nais nilang masaksihan na lumubog ang Islam. Nakikipagpatayan sila, sinakta ng mga Muslim para walang mag-Muslim, patay ng mga Muslim para walang mag-Muslim, hanggang sa lumayo na sila, umaatake sila, nais nilang patay ng Muslim, gusto lang ipalubog ang Islam. Wala silang layunan kundi makita ang paglubog ng pananampalatayang Islam. Ginamit nila ang kanilang mga dila, sirain ang Islam, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginamit nila ang kanilang kamay, kanilang mga yaman, sandata, para lamang patay na ang mga Muslim. Wala silang hangarin kundi ilubog ang pananampalatayang Islam, tunawin ang pananampalatayang Islam, at manatili ang pagkilala sa kilala na sila ay nasa kaitaas-taasang tamang relihiyon na tulad ng paniniwala ng mga ibang Arabo at dinadayuan pa ng mga ibang tao para mag-umrah, mag-hajj doon sa kanilang lugar. But now, in this time, dahil sila'y natatakot na sa mga Muslim, hindi na mahalaga sa kanila yon. Wala nang mahalaga sa kanila kung mag-embrace man lahat ng tao sa Islam. Wala na silang pakialam. Ang tanging pinakikialaman na lamang nila ngayon ay ang kanilang sarili. Yun na lamang. Kaya sabi sa kasunduan, sino man ang gustong sumama sa inyo, okay sa inyo. Ang sinong gustong sumama sa amin, okay sa amin. So meaning wala na kaming pakialam. Kung kahit sila'y mag-Muslim lahat, okay na. Wala na kaming pakialam, sarili lang namin ang pakikialaman namin. Sarili lang namin intindihan namin. Gusto lang namin maging mapayapa, makadaan kami ng Madina, gusto namin mabuhay na mapayapa, durugin na namin ang aming mga pride, bahala na kayo, bahala na sila. Kung pumasok sila sa Islam, alhamdulillah, yun ang gusto nila. So pumayag ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at dito'y may nakatago. Itong pangatlong ito ang siyang dahilan kung bakit papasukin ang Makkah. Tama wala nakakaalam nito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam. Because itong kanilang mga kaalyado, mga kusaa at mga Bakar tribe, ay nagkaroon ng traduran dito. Kasi kapag nagkaroon ng traduran dito, dahil kaalyado ang kusa ng Muslim, ang Bakar ay Quraysh, at nagtraduran isa at nag-away ito, maaaring magsumbong ang isa sa kanyang panig, tutulungan ito magkakaroon ng bakbakan. So alam natin ang Bakar dito ay nag-tradur sa mga kusaa na kung saan nagsumbong sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinagpapatay sila sinalakay sila. Sumumbong sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na ginawa nila yun. Anong ginawa nila sa inyo? Mayroon tayong kasunduan na manatiling kapayapaan. Ginawa Rasulullah. So dito nagplano ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil sinira nila ang kasunduan, titigilan natin ang kasunduan at papasukin nila ang Makkah. In this situation,
ito palang kasunduang ito, may nakatago dito na ang Maka ay magpapasasakop na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sasakupin na niya na hindi niya alam ito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nakakalam. Ito na pala ang daan, ang kanilang kasunduan na ang Maka ay malapit na sa plano ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipasalakay ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ito ay isang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna fathan laka fathan mubina. Meaning, binuksan ko ang daan sa iyo, Muhammad, ang isang tagumpay. Ito pala yung sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, daan. Daan na magkaroon ng peace treaty at magkaroon ng kaalyado, manatiling kapayapaan, sisirain ng kabila, nang sa ganun ito'y maging daan upang magtagumpay na masakop ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang Makkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So in this situation, walang nakakaalam nito maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why si Umar ibn Khattab radiyallahu an, nang ito'y malaman niya ang tagumpay na ito, ya Rasulullah, tagumpay ito. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nasaya siya, naging masaya na siya, nalungkot siya doon sa kanyang ginawa at naging masaya naman siya sa natanggap nilang revelasyon. Na ito pala ay tagumpay ang kasunduang ito na magaganap. Na bagamat ang tingin ng mga kamusliman, nalungkot, nadismaya, hindi sila nakapag-umra, talagang nawalan sila ng gana, yun pala, ang kasundong ito kung bakit hindi naganap yun ay malapit nang ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Makkah sa kanila. Alhamdulillah. At hindi lang yun. Napakalaking tagumpay din ito sa mga kaaway ng mga Muslim dahil sila na mismo doon sa mga Makkah na durog na ang kanilang puso sa kalagputan, walang kapanatagan, bubuksan na rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga puso para tanggapin ang Islam. Meaning, sila'y makikinabang din dito sa tagumpay na ito ang mga namumuno sa mga Quraysh at iba pang tao. Almost lahat ng tao sa Makkah sa pagsakop dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, magsisipasok na sila sa pananampalatayang Islam. Hindi ba ito ay napakalaking tagumpay? Hindi lang yan. Kapag nasakop nila ang Makkah, lahat ng nakatambay, pagkasano, dyan lang kayo, tambay lang kayo, easy lang kayo. Kapag napagwagyan ni Muhammad ang Makkah, ibig sabihin, propeta yan, sugo yan, dahil walang pwedeng sumakop sa Makkah, lalo na sa Kaaba, walang pwedeng makialam, kung di ka, pinahintulot ng samantala. Kapag napagwagyan niya, lahat tayo mag-e-embrace. Napakalaki rin tagumpay ito, idadya, Nasrullahi wal Fath. Diba? Napakalaki. Kaya nung masakop yun, lahat ng nasa labas ng Makkah nagsi-embrace na sa Islam dahil nagpapatunay na siya'y propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, napakalaking tagumpay nito eh. Siyempre sa una, hindi mo alam hindi pa nangyayari. Pero nung lumitaw ang resulta, alhamdulillah, hindi lubos maisip ng mga sahaba ang pagpuri kung paano nila pasasalamatan, pupurihin, dadakilain ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang napakaganda at napakalaking plano na kung saan naging kaaway nilang matalik na kamag-anak, kapatid, ama, ay naging kapatid nila sa pananampalataya sa bandang huli. Napakalaking tagumpay ang bagay nito. Ang last nilang kasunduan na kung saan tagumpay din sa mga kamusliman, sino man ang pumunta sa iyo, Muhammad, okay, sino man ang pumunta sa iyo, pumunta Madina, kahit Muslim siya, ibalik mo sa amin. Halimbawa, yung mga nakakulong, si Abu Jandal, nakakulong siya sa bahay ni Suhail ibn Amir, sa anak niya ito, kapatid ni Abdullah, radiyallahu anhuma. So in this situation, kahit palayain na si Abu Jandal, di na kailangan ni kulong siya. Bakit? Pag pumunta Madina, kailangan ibalik ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapapagod lang siya. Yung mga Muslim doon, mapapagod pumunta Madina, ibabalik lang doon. So pumayag ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang sino mang pupuntang Muslim sa Makkah, ibabalik. Okay? So nagkasundo silang ganon. Dito ay tagumpay ang Muslim. Tagumpay na tagumpay ang Muslim. Bakit? Lahat ng mga nakakulong, nakaposas, nakatalikala, na pinahirapan, pinalaya. Bakit? Hindi naman sila pwedeng pumuntang Madina. Siyempre, anak din nila yan, mga pamangkin nila, naaawa din sila. So dahil sa ganong kasunduan, hindi na sila pwedeng magbalik doon, ibabalik din sila, pinabayaan na sila. So yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sila ay gawing malaya, hindi na nakakulong, hindi na nakaposas, nakakalakad na sila ng malaya, nakakapunta sila sa Makkah, saan nila gusto, magagawa nila ang mga ganong bagay. Makakain nilang gusto nila, makakapaganap sila pagkain, mapapasyalan nila mga kamuslimang kapatid nila nandoon. Yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi alam ng mga Quraysh. At alam natin, kahit na sa Madina, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang Muslim na pupunta sa Makkah. Anong gagawin doon? Walang Muslim. Kaya tagumpay na tagumpay ito sa mga Muslim. Sino Muslim na nasa Madina siya, pupunta siya ng Makkah? Wala.
maliban kung siya'y tatalikod at pumunta sa Makkah, kahit ibalik pa kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi natatanggapin yon. Walang sense para ibalik siya sa Madina ang taong Muslim na dati at tatalikod, kahit hindi na bumalik, hindi yan tatanggapin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero alam natin, sa panahon nila, hindi natin katulad ng panahon nila, napakalakas nila. Walang Muslim na pupuntang Makkah para ibalik lang sa Madina. Wala. Pero Muslim na pupuntang Madina at ibalik sa Makkah ay maaaring mangyari. So in this situation, itong mga kasundong ito ay naging tagumpay lamang ito sa mga kamusliman. Of course, alam yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, may mga kababaihang pumunta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, ang tanong, bakit hindi pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala ibalik ang mga kababaihang nag-Muslim sa Makkah? Ngayon pumunta sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ang katwiran ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay unang-una ang revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, babae ito, nag-Muslim sila, iniwan ng mga musyrik. Iniwan mga musyrik. Ngayon, pinababalik yung mga babae, hindi binalik ng Prophet sallallahu alaihi wasallam because of the revelation. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihin. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna illal kuffar. La hunna hillul lahum wala hum yahilluna lahun. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga nagsisimpalataya, kung ang dumating sa inyo mga babae, dumating sa inyo, lumikas from Makkah, punta sa inyo, mga mananampalataya ng babae, okay. Then Allah subhanahu wa ta'ala said, sabi niya, tanungin niyo sila. Kung nababatid niyo sila ay mga Muslim talaga, at napatunayan yung sila'y mananampalataya, huwag nyo silang ibalik. Nako, kasunduan to, ibalik eh. Huwag nyong ibalik, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hindi mananampalataya. Hindi ang mga babaeng mananampalataya pinapahintulot na maging asawa ng lalaking hindi mananampalataya. Remember, this is musyrik, not ahlul kitab. Hindi allowable ang Muslim sa hindi ahlul kitab na babae. Babae ito, no? Babae, kahit na ahlul kitab, hindi allowed. Remember, lalaki, pwede ahlul kitab. Ba't babae, kahit siya ahlul kitab, musyrik, ba't hindi mananampalataya, hindi allowed ang babae? Kaya sabi dito, musyrik naman yun baka, huwag ninyong ibalik. Huwag pabalikin sa mga hindi mananampalataya. Hindi na sinabing huwag pabalikin sa musyrik, huwag pabalikin sa mga ahlul kitab, no. General, kapag hindi mananampalataya, ang babaeng Muslim ay hindi allowed sa kanila. Kaya huwag niyong pabalikin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, this is revelation, paano babalik ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pinapahintulutan sa kanila ang mga lalaking hindi mananampalataya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din hindi pinapahintulutan sa mga lalaking hindi mananampalataya musyrik ang mga babaeng Muslim. So, vice versa, hindi pinapahintulot. So, that's why, hindi pwedeng ibalik ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, anong sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Pinababalik kasunduan to. Ang sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila pwedeng ibalik. Ang naging kasunduan lamang natin ay mga kalalakihan. Allahu Akbar. Hindi kasama sa mga pumunta sa akin o sa inyo ang mga kababaihan. Ipinilit yan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi nila tatanggapin ang gustong mangyari ng mga yan, puputulin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanilang mga kasunduan. So hindi na kumibo ang mga Quraysh, hindi na balik na lamang inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi na sila allowed, nag-Muslim na sila, iwanan ng mga hindi mananampalataya, mga musyrik, ibalik yung mga bridal nilang ibinigay noon sa kanilang mga asawa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, utos niya yon sa mga hindi mananampalataya, ibalik nila yung kanilang mga mahar. Kung nagmamahar din sila noon, ibalik ng mga babae ito, kung sino man ang pangasawa ng mga babae ito, allowed sa mga Muslim doon sa Madina, at bayar ibigay ang mahar ng mga lalaki na kanilang naging asawa. So in this situation, malungkot ang Muslim. Hindi sila makakapag-umrah. Okay? So, bagamat hindi sila makapag-umrah, babalik na ng Madina, hindi sila makagalaw, nanlata, nanlambot, nanghina sila, nawala ng gana. Especially nga, si Umar bin Khattab radiyallahu anhu. So, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi, katayin na ninyo ang inyong mga sakripisyong hayop.
Walang gumagalaw. Nawalan talaga sila ng gana. Nalungkot talaga, nawalan ng gana. 3 times niyang inulit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, katayin na ninyo ang inyong isasakripisyong mga hayop. Meaning, babalik tayo sa Madina, no, umrah. Pero katayin niyo. At ibigay pa rin sa mga tao sa Maka, kahit hindi tayo tinanggap, bigay niyo sa kanila yan. 3 times, hindi pinakinggan. Walang sumunod kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ayaw nila suwayin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nananabik lamang silang makapag-umrah. Hindi nila sukat akalain hindi magaganap ang pag-uumrah. Nalungkot, nadismaya ang mga ito. So, pumasok si Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang tinutuluyan, nakasama niya dito ang kanyang asawa na si Salama radhiyallahu anha. Naririnig ito ni Salama radhiyallahu anha, sabi niya, Rasulullah, mukhang walang gumagalaw. Sabi niya nga, parang wala silang naririnig sa sinasabi ko. Sabi niya, pero naintindi sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, gusto mo bang mangyari? Nakatayin nila yan. Sabi niya, of course, sabi niya, dapat katayin tong mga to. Sabi niya, sige, puntahan mo yung kakatay mo, ikaw kumatay, katayin mo siya, mauna ka na. Tingnan natin kung susunod sila. So, pumayag ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then, pinuntaan niya ang kanyang isasakripisyong, alam natin, maraming isasakripisyong kamelyo dito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ipinakita niya, ang isinakripisyo niyang kamelyong pinatay niya ay yung kay Abu Jahal. Para saktan ang damdamin ng mga tao sa Christ. Nang ito ay makita ng mga sahaba na mismo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kinatay niya ang kanyang isasakripisyo, tumayo na ang mga Muslim at kinatay na nila ang kanilang mga sakripisyo. At dito makikita natin ang kamelyo at baka ay maaaring mag-share ang 7 katao na katulad ng ginagawa ngayon. Okay, at pagkatapos nagpakalbo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, mga iba rito nagpagupit lamang, nagpaputol lamang at pinagduwa sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit ang duwa niya sa mga nagpakalbo. At dito na rin bumagsak yung mga may sakit sa anit na hindi maaaring magpakalbo, either umrah or hajj, gusto lang magpakalbo sa umrah, hindi gupit lang, o kaya magpakalbo sa hajj, may sakit ka sa anit, dito na bumagsak ang pidya. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, pamangkana minkum maridan, aw bihi adam min ra'sihi papidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Sabi ng subhanahu wa ta'ala, kung kayo may depresya sa inyong mga anit, depresya, hindi kayo pwedeng magpakalbo, sabi niya magbigay kayo ng ransom, pidya, ng siyam, fasting, 3 days ito. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, and then kung hindi nyo kaya mag-fasting, sadaka kayo, meaning magsadaka kayo sa mga tao, or mag-ayuno, mag-alay kayo ng isang tupa o kambing, lusok. Okay? So bumagsak ito kay Ka'b bin Ujra, kasama siya dito, radiyallahu an, na hindi niya, may sakit siya sa ulo. Okay? So in this situation, alhamdulillah, nakatay na nila, ibinigay sa mga tao, kahit hindi sila tananggap, ibinigay sa kanila ang kanilang mga kinatay. At sila ay babalik na sa Madina, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, tinanggap na nila kung ano ang aksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kadar, aksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala na obligadong tanggapin nila, nagtimpi sila, at sila ay babalik na muli sa Madina at hintayin ang 1 taon para makabalik sila dito upang ganapin ang umrah. But remember, napakalaya na ngayon ng mga Muslim na magbigay ng da'wa sa mga hindi pa Muslim. At maaari na nilang turuan ang mga tribong nagsiyakap ng pananampalatayang Islam nang walang makikialam, walang panganib. Kaya napakalaking bentahe ito sa kabutihan ng mga kamusliman mula sa mga sahaba, sa loob ng Madina at sa labas ng Madina. So inshallah, ito ang pagtatapos ng Hudaybiyah. Dadako tayo sa susunod na episode ng istorya o kasaysayan o biography o sira ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah